Ating simulan ang umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 16, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline, Police report na nagdadawit kay First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng business tycoon na si Paulo Tantoco, peke ayon sa Malacanang. Retired General Judel Estobo umalma sa pagdadawit sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. 71 buto na nakuha sa Taal Lake, posibleng mula sa tao. Ayon po yan sa PNP Forensic Group. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaprobahan ang 6.793 trillion pesos na panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Backlog sa plaka ng mga sasakyan, naresolba na ng LTO. Office of the Presidential Advisor on Military and Police Affairs pinabubunyag ni pinabubuwag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa atin namang Metro News, opisina ng isang online lending app sa Pasig City, sinalakay ng PAOK. Sa ating Science and Technology News, AI pen na kayang makadetect ng potensyal na neurodevelopmental disorder, dinidevelop ng mga eksperto. Sa atin namang lifestyle news, sa Philippine Stomps itatampok sa isang gallery sa Bangkok, Thailand. Sa ating music trivia, ngayong petsa ni-record ng The Beatles ang awitin na bahagi ng album na Abbey Road. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, isang lalaki sa France na iwan ng kanyang asawa sa isang gas station. 6:38 na po na umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. At sa detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Tinawag na peke ng palasyo ang umano'y police report na kumakalat sa social media na nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang parte sa police report na may pangalan ng unang ginang ay sinadyang idinagdag lamang. Itong mga pulis na to, sila ang pinukuha ng mga Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Gate de Castro hindi kasama sa entourage ng First Lady si Tantoco at hindi sa Beverly Hilton Hotel kung saan namatay ang negosyante tumuloy ang unang ginang. Nakakahiyaan niya ang ginagawa ng mga obstructionist dahil maging ang mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa politika. Sinabi pa ni Castro na ginagamit ang isyong ito para masira ang First Lady, si Pangulo Marcos at ang administrasyon.
Samantala, jurisdiksyon ng Senado sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte hindi na dapat questionin ayon po yan sa isang senadora. Conde Batak sa report. Iginit ni Senator Raffy Tulfo na hindi na dapat pa-questionin ang jurisdiksyon ng Senate 20th Congress sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, mayroon ng jurisdiksyon at hindi na ito dapat pinagtatalunan pa. Kung si Tulfo ang tatanungin, dapat ay matuloy ang paglilitis para mabigyan ng pagkakataon si VP Duterte na madepensahan at maipaliwanag ang kanyang sarili. Mas magandaan niyang malinis ng Vice Presidente ang kanyang pangalan sa gitna ng trial at dito lamang niya mapapatunayan na siya ay inosente laban sa mga alegasyon. Kumparaan niya sa i-dismiss ang kaso, walaan niyang tsansa si VP Sara na maipakita rito sa taong bayan na siya ay malinis at gawa-gawa lamang ang mga alegasyon laban sa kanya. Meron ng jurisdiction. Hindi na dapat pag-usapan yan. Magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. It's just a matter of, siguro may mag-hearing na madidismiss yan o ibabasura. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng trial para ma-prove again for the nth time, ma-prove ni BP Sara na siya inosente, like what she been saying and her attorneys and her campo na inosente siya. So mas maganda na ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial, sa resulta ng trial versus madidismiss agad-agad. At yan ang pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala, mariing itinanggi ng dating hepe ng National Capital Region Police Office o NCRPO na si retired Police Lieutenant General Junel Estomo na may kinalaman siya sa kontrobersyal na kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa inilabas na pahayag ni Estomo, nakasaad na iginagalang niya ang isinasagawang investigasyon kaugnay ng pagkawala ng mga sabongero at ang karapatan ng pamilya ng mga biktima na malaman ang totoo at makamit ang hustisya. Giit ni Estomo, wala siyang kinalaman sa issue at maghahain siya ng mga ebidensya upang linisin ang kanyang pangalan. Sinabi pa ni Estomo na inahanda na ng kanyang mga abogado ang kasong isasampa laban kay Julie Patidongan dahil sa umunoy paninirang puri at malisyosong akusasyon ito laban sa kanya. Mababatid na kabilang si Estomo na isa umanong alpha member sa mga pulis na idinawit ni Patidongan sa pagkawala ng mga sabongero. 774 Balita Ngayon. Umaabot na sa 71 skeletal remains ang nakolekta ng Philippine National Police mula sa nagpapatuloy na retrieval operation sa Taal Lake, kaugnay sa kaso ng 34 na nawawalang sabongero. Ayon sa hepe ng DNA Laboratory Division ng PNP Forensic Group na si Police Lieutenant Colonel Edmar De La Torre, 6 sa mga na-recover na samples ang pinaniniwala ang buto ng tao. Kabilang dito ang bahagi ng hip at lumbar bone. Sinabi ni De La Torre na tatagal ng 5 hanggang 7 araw ang proseso ng segregation ng mga sample dahil sa posibilidad na ang ilan sa mga ito ay kalansay ng hayop at may mga sample din na may halong putik. Kapag natapos ang sorting, saka pa lamang isasailalim ang mga posibleng human bones sa DNA cross-matching para matukoy kung ang mga ito ay mula sa nawawalang sabongero. Sa ngayon, 18 DNA profiles na mula sa mga kaanak ng mga biktima ang hawak ng PNP. Samantala, PNP aminadong hirap sa pagtugma ng DNA ng mga nawawalang sabongero sa butong na-recover sa Taal Lake. Angel Garcia sa detalye. Malaking hamon para sa Philippine National Police ang pagtutugma ng DNA ng mga nawawalang sabongero sa mga butong na-recover mula sa Taal Lake. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Edmar De La Torre, ang hepe ng DNA Laboratory ng PNP Forensic Group, masalimuot ang proseso mula sa pagpapatuyo ng mga buto hanggang sa pagtukoy kung ito'y buto ng tao o hayop. Anya, very challenging ang proseso lalo na't galing sa ilalim ng tubig ang mga buto dahil may epekto ang pagkakababad sa lawa sa kondisyon ng mga buto, kaya doble ingat at masusing pagsusuri ang kailangan. Paliwanag pa ni De La Torre na kapag nasala na ay tsaka pa lamang po pwedeng buuin ang DNA profile mula sa mga ito na ikukumpara naman sa mga DNA ng kaanak ng mga biktima, lalo na sa mga magulang at anak. Kasunod dyan, binigyan din ni De La Torre na kahit mahirap ang proseso, kanilang sinisiguro na matagal na ang kanilang protocol at kinikilala ng korte. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774
774 Balita Ngayon. Oras alas 6:46 ng umaga, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 6.793 trillion pesos na proposed national budget para sa 2026 sa isinagawang cabinet meeting po sa Malacanang kahapon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, target na naturang pondo na mapataas ang kalidad ng edukasyon at mapagaan ang pamumuhay ng mga Pilipino. Sinabi rin ni Castro na sa cabinet meeting kahapon ay pinasisiguro ni Pangulong Marcos na hindi lamang para sa paglago ng ekonomiya magugol ang 2026 budget, kundi magagamit din ito upang maiangat ang buhay ng bawat Pilipino at ng susunod na henerasyon. Ang proposed budget para sa susunod na taon ay mas mataas mula sa 6.326 trillion pesos na 2025 General Appropriations Act o GAA. Samantala, charter change muling isinulong sa Kamara ngayong 20th Congress. Narito ang report ni Grace Mariano. Inihain ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. ang resolution of both houses o RBH number 1 na nagsusulong ng pag-amyenda sa 1987 Constitution. Katulad ng panukalang charter change, sa 18th at 19th Congress ay nakapaloob din sa RBH 1 ni Garbin ang pag-amyenda sa mga probisyon ng saligang batas na may kaugnayan sa ekonomiya, edukasyon, siyensya, teknolohiya, arts, culture at sports. Pero sa RBH 1 ni Garbin ay kasamang itinutulak ang pag-amyenda sa Article 1 o National Territory ng saligang batas upang matiyak na umaayon ito sa United Nations Conventions on the Law of the Sea o UNCLOS. Nais din ni Garbin na igiit sa konstitusyon ang ating napanalunang arbitral ruling noong 2016 ukol sa West Philippine Sea. The provisions of the Constitution, specifically Article 1, should conform to the United Nations Convention on the Law of the Sea. The national territory definition is silent on the exclusive economic zone and the continental shelf na ipinanalo na natin sa arbitral tribunal at ito ay dapat kumbaga isaad natin. We should enshrine it in our constitution. Yan po si Representative Alfredo Garbin Jr. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Naresolba na ng Land Transportation Office o LTO ang backlog sa plaka ng mga sasakyan. Ayon sa LTO, sa loob ng 2 taon ay nakapag-produce sila ng mahigit 18.5 million na plaka na nakatulong upang maresolba ang backlog na naipon mula noong 2014. Sa nasabing bilang, mahigit 11.8 million ang plaka para sa mga motorsiklo, habang mahigit 6.7 million naman ang para sa four-wheeled vehicles. Ngayong natapos na ang backlog sa mga plaka, sinabi naman ni LTO Acting Chief Greg Pua na sisimulan na ng LTO ang mas mabilis na paghahatid ng mga plaka sa mga motorista na naapektuhan ng backlog. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinabubuwag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tanggapan ng Office of the Presidential Advisor on Military and Police Affairs o OPAMPA. Batay sa Executive Order No. 89, sinabi ng Pangulo na dapat pag-aralan kung kailangan pa ba ng hiwalay na tanggapan ng mga ngasiwa sa mga sundalo at pulis sa ilalim ng Office of the President. Ikinukonsideraan niya rito na gawing simple ang hanay ng gobyerno, gayon din ang pagpapatupad ng right sizing o pagbabawas ng mga kawani at empleyado. Sa ilalim ng kautusan ng Office of the Executive Secretary, Department of National Defense, National Security Council, PNP, National Police Commission at iba pang kaugnay na ahensya ang gagawa ng tungkulin ng OPAMPA. Inatasan din ang OPAMPA na isalin sa Office of the Deputy Executive Secretary ang lahat ng kanilang dokumento o records at iba pang ari-arian. Sa oras na 6:50, tanggap tayo ng balita mula sa labas ng himpilan. Presidential Communications Office Political Appointees pinagsusumite ng courtesy resignation. Detalye hatid ni Chanel Salazar. Pinagsusumite ng courtesy resignation ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez ang lahat ng political appointees ng ahensya.
Ayon kay Gomez, bahagi ito ng standard transition process ng pagpapalit ng liderato. Bago nito, nauna nang sinabi ni Gomez na magpapatupad siya ng performance audit dahil nais niyang maging patas sa mga opisyal at kawani ng PCO. Nagsimula na siyang makipagpulong ngayong umaga dahil nais niyang magkaroon ng one-on-one na pag-uusap lalo na sa mga opisyal ng ahensya. Sisilipin din ng kalihim ang mga umano'y midnight appointees ni former Secretary J. Ruiz bago ito umalis sa pwesto. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:51 na umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagmalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, hindi bababa sa 200 individual lang naaresto ng mga otoridad sa ikinasang raid sa opisina ng isang online lending app sa Ortigas, Pasig City. Isinagawang operasyon makaraang makatanggap ng ulat ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK hinggil sa pananakot at pagbabanta ng online lending app sa mga hindi nakakabayad ng utang. Ilang kwarto ang pinasok ng mga otoridad kung saan tumambad sa raiding team ang ilang gadgets na ginagamit ng kumpanya sa kanilang operasyon. Ayon kay PAOK Chief Gilbert Cruz, ang lending firm ay pagmamayari ng isang Chinese national. Na-recover sa operasyon ang mga script na ginagamit sa pananakot, multiple pre-registered SIM cards at iba't ibang communication device. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Sa ating foreign exchange rates, narito po ang update sa palitan. Palitan ng piso kontra dolyar ay 56.64 pesos. 66.7 pesos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay 76.12 pesos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay 15 pesos and 10 centavos, habang ang Japanese yen ay 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng loto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi July 15, 22, 38, 36, 8, 16, at 41, kung saan walang nanalo ng 223,465,859 pesos and 20 centavos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 8, 7, 13, 23, 30, at 29, kung saan wala ding nakapag-uwi ng 26,338,807 pesos and 20 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Sa ating Science and Technology News, AI pen na kayang makadetect ng potensyal na neurodevelopmental disorder dinidevelop ng mga eksperto. Detalye po sa report ni Rose May Miranda. Bumuo ang isang grupo ng mga eksperto mula sa University of Santo Tomas na Artificial Intelligence o AI pen sa pag-asang makakatulong ito sa pagtuklas ng mga posibleng neurodevelopmental disorder. Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Faculty of Engineering at College of Rehabilitation Sciences ng Universidad, ang Intelligent Stroke Utilization, Learning, Assessment and Testing o ISULAT, ay isang sensor pen na nangangalap ng impormasyon na makakatulong sa pagsusuri sa kalusugan ng mga estudyante. Ang iSulat technology ay may iba't ibang mga sensor na maaari makadetect ng iba't ibang mga pattern ng sulat kamay o mga handwriting signal na tinatawag nilang mga handwriting feature. Paliwanag ng mga eksperto, ang mga bata ay pagsusulatin gamit ang mga manual na inirerekomenda ng mga clinician at kokolektahin ng team ang datos pagkatapos ay isa sa ilalim ang handwriting feature sa computation. Kabilang sa mga inirerekomendang manual ang Minnesota Handwriting Assessment, Evaluation Tool for Children's Handwriting at ang Test of Visual Motor Skills na karaniwang kagamitang ginagamit para sa mga bata upang matukoy kung mayroon sila mga problema sa pagsusulat.
Sa patuloy na pagde-develop nila ng nabanggit na teknolohiya, umaasa si Ivan Gomez, occupational therapy professor at isa sa mga taong nasa likod ng paglikha ng iSulat, na matutulungan sila ng AI pen na makita ang mga red flag at agad na ma-screen ng mga bata at posibleng mabigyan sila ng maagang interbensyon kung ma-diagnose sila na mayroong neurodevelopmental disabilities. Manatiling may kaalaman sa aghama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda, ng DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, sa Philippine Stomp, tatampok sa isang gallery sa Bangkok, Thailand. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Malapit ang masilayan sa isang gallery sa Bangkok, Thailand, ang mga stamp ng Pilipinas. Sa pakikipagtulungan ng Philippine Postal Corporation o PhilPost sa Asian Pacific Postal Union o APPU, makikita na sa Asian Pacific Postal College Philatelic Gallery ang piling selyo ng Pilipinas kasama ang ilang philatelic materials, kagaya ng mga first day covers, archival materials at philatelic literatures. Ang inisyatibang ito ay naglalayong itaguyod ang kultura ng pag-unawa at panatilihin ang collective postal history ng Asia-Pacific region. Sa ilalim ng kasunduang ito, palalawigin din ng PhilPost ang curatorial expertise at digital content nito para suportahan ang pagbuo ng gallery at mapahusay ang accessibility para sa mga online audience. Bilang kapalit naman, pamamahalaan ng APPU ang pangangalaga, promosyon at pagpapakita ng mga kontribusyon ng Pilipinas sa philatelic sa pamamagitan ng kanilang parehong physical at virtual platforms. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia, ngayong petsa ni-record ng The Beatles ang awitin na bahagi ng album na Abbey Road. Ano kantang ito? Kakantahin. Aalamin natin sa report ni Kenny Gacosta. Kenny! Blessed Wednesday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, July 16 taong 1969, nirecord sa EMI Studio sa London ng iconic English rock band na The Beatles ang awitin na Here Comes the Sun. Ang kanta ay bahagi ng 11th iconic studio album ng banda na Abbey Road na nirelease noong September 26, 1969 sa ilalim ng Apple Records. Isinulat ng isa sa mga miyembro ng banda na si George Harrison ang Here Comes the Sun at pinroduce naman ng record producer, arranger, composer and conductor na si Sir George Martin. Sa bahay ng kanyang kaibigan na si Eric Clapton, isinulat ni Harrison ang kanta. Kaugnay ito sa mahirap na kalagayan na pinagdaanan ni Harrison noong mga unang buwan ng 1969, gaya ng pansamantalang pag-alis sa The Beatles, problema sa kalusugan bunsod ng pagtanggal ng kanyang tonsils at pagkakaaresto ng mga otoridad dahil sa iligal na gamot. Samantala, maliban sa Here Comes the Sun, ilan pa sa mga awitin na bahagi ng Abbey Road album ay ang Come Together, Something, Maxwell's Silver Hammer, Her Majesty, and Oh Darling. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW Shate 4, your Ultimate Grabe, Music sikat mo Radio. pala, Darlene. Ginawa ka ng kanta ng Beatles. Oh, Darlene. Here Comes the Sun. Pero bakit parang iba yung song na narinig ko nito? Ano yan? Anong... Here comes the sun, go on shining. Parang iba naman. Iba ba? Iba yan ko talaga. Here comes the sun. Alright, maraming salamat. Kenny Gacosta, napapakanta tuloy tayo ng Beatles songs. Balitang kakaiba. At sa atin namang balitang kakaiba, isang lalaki sa France naiwan ang kanyang asawa sa isang gas station. Nako, alamin natin na detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Magandang umaga. Iba ka naman, salita ng salita habang nagdadrive. Iniwan talaga. Di pa nga nag-intro. Ito naman si Wala pa nga, Doc Justin. Diretso ko lang bigla. Eto na, sige. Ano ba ang balitang kakaiba natin? Kasi maraming ganitong message, nagdadrive yung asawa, panay parang gusto siya mag-drive na lang. Nangunguna, parang Waze. Nako, magaling pa sa Waze, no? Humingi ng tulong sa mga pulis ang 62-year-old na lalaki sa France makaraang
makalimutan niya ang kanyang asawa sa isang gasoline station. Noong July 5, nagbabakasyon ang lalaki kasama ang kanyang asawa at anak. At ilang gasoline stations din ang kanilang hinintuan sa gitna ng kanilang biyahe. Pero isa sa kanilang mga stopover, hindi napansin ng lalaki na umalis na pala siya nang hindi pa nakakasakay ang kanyang misis. Na-realize na lang niya na wala ang kanyang asawa sa loob ng sasakyan. 300 kilometers ng layo niya mula sa kanilang huling stopover. Babalikan sana ng lalaki ang kanyang asawa pero hindi niya na maalala kung saan gasoline station niya ito naiwan kaya napilitan na siyang humingi ng tulong sa mga pulis. Buti wala doon sa compartment. Baka nakalimutan niya, kinarga niya pala doon. Maging ang 22-year-old na anak ng mag-asawa ay hindi rin alam kung saan sila huling nag-stopover dahil tulog lang siya sa buong biyahe. Sana all. Maraming ditong ganito, no? Nagda-drive ka lahat, tulog. Agad na, bakit ka natatawa natin? Siguro ganyan kayo doon sa, tawag niyan, sa outing ninyo, team building. Agad namang inalugad ng mga polis ang mga rest area sa lugar, pero hindi nila mahanap ang ginang kaya nagsuspitsa na ang mga polis na baka sinadya nga ng lalaki na iwan ang kanyang misis. Aray ko po. Hanggang sa na-track na ng mga otoridad ang ginang sa tulong ng isang mobile network operator. Natagpan ng mga pulis ang ginang sa isang motorway service station at hindi ito umalis doon mula nang maiwan siya ng kanyang mister. Ako. Takot na sir mo nang abutin mo, sir. Lagot ka. Pag kayong dalawa na lang. Nako. Maseseronan ka talaga. Hanggang sa makarating kayo, hanggang sa matulog kayo sa higaan nyo, magsisisermon pa rin yan. Mayroon nga nag-trending na nasa stop sila, nasa, anong tawag ng crossing, stoplight, tapos may naririnig yung polis. Maingay doon sa compartment sa likod. Sabi mo, buksan mo nga yan. Isos, pagtingin doon kayong misis niya mayroong plaster yung bibig. Ay, bawal yun. Tapos, sabi nung kuhan, ano mo yan, sir? Tinanggalan ng plaster. Pagtanggal ng plaster, kasi lahat na lang gagawin sa bahay. Problema ko itong asawa ko. Wala nang ginagawa kundi lakwat siya. Oo. Sabi ng pulis, sige, balik mo. Balik mo. Pero joke lang ito. Joke lang yan. Bawsi ang kakalabasan ninyo. Wag po kayong ganyan. Ginanon nyo, sige. Yan. Okay, lambingin na lang. Lambingin. Alright. Ako si Doc Justin. Just out na ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. At yan po ang mga maiinit na balita ngayong araw ng Miyerkules, July 16, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman si Albert Antivo. Napa sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.